kailangan nang mamili dahil marami nang kulang sa ating munting tindahan. Tara at samahan nyo nga ako. Bago yun, isang linggo ko na nga hindi na-harvest yung mga perang nakalagay dito. Kung makikita nyo, medyo apaw na nga talaga siya. Pero yung barya ay hahayaan ko na nga muna dyan at hindi ko pa naman siya kailangan. Pag napuno na siya ay tsaka ko na nga siya bibilangin para maipamili na. So ito kasi yung mga nakahiwalay sa akin na benta ko marites, kaya hindi talaga ito nagagalaw. Mga bagong followers, ito yung alak, sigarilyo, dilata, chichirya at yung mga maiinom. Basta nga ito sa 1.5 pesos na puhunan para sa sigarilyo. Dahil sa sobrang benta nga ng sigarilyo namin ay nakabili na nga po siya ulit ng mga alak. Tumubo at lumaki nga ulit siya kaya pinamili ko naman ng chichirya. Naman ay yung mga dilata, then mga soft drinks at lahat ng maiinom na nakalagay sa ref. Dahil nakasanayan na rin naman ng anak ko at ni Jowa kaya alam na nila kung anong gagawin pagdating sa benta ng mga nakahiwalay. Pwedeng ihalo nga doon sa tindahan. Atik pag soft drinks, alak, sigarilyo ang binili pati dilata ay diretso dito. Dahil hindi ko nga ito binabawasan kaya lumaki na nga rin talaga siya. Dahil madalas lang naman ang nababawasan nga ay yung sa tindahan. Kung makakahiraman ako dito kumarites ay binabayaran ko din talaga. Pinilang ko pala yan kumarites para malaman ko nga kung magkano nga yung dadalhin ko sa pamimili namin. Kasi sabi ko nga sa inyo halos wala ng mga dilata dito kaya kailangan ng mamili at saka yung mga maiinom sa ref. Busy kasi ako doon mag-asikaso sa taas tapos tinatamad nga akong lumabas. Kapamili na nga kami ni Jowa pero hindi na ako nakakuha ng video. Pero bago kami umuwi ay nagmerenda na nga muna kami sa labas. Kain nga kami nitong siomay rice. May 4 na siomay tapos may Java rice na nga rin nakasama. 50 pesos lang yun kumarites. Kinabukasan naman dumating nga po itong deliver ng grocery ay tulog pa ako. Kaya si Kuya Sian nga po yung nag-receive niyan. So alam nyo ba na umamot ng 8,000 itong napamili ko pero tingnan nyo napakakaunti lang. Ilang box lang iyan. Kaya kailangan kong magsuri ng resibo kung may tumaas na at kailangan na rin talaga nating magtaas. Dati ko pang followers ay napapakomment talaga sila na nag-improve na nga yung tindahan ko or lumago na. Syempre at i-share ko na nga rin po sa inyo yung technique ko. Dati isa din talaga itong tindahan ko na sa tuwing malapit na matapos magbayad ng arawan at saka yung lingguhan ay talaga namang wala na yung laman yung tindahan ko. Pisa lang naman yun kumarites nung gumawa nga ako ng mini vlog or maging content creator. Sa dati pa talaga ng mga followers ko kumarites yung tindahan ko talaga ay halos walang laman. Inyong stock ay tag 12 pieces lang or di kaya tag 2 peraso lang pag pwede ngang bumili ng tingi. Pagdating naman sa itlog bumibili lang ako ng isang tray tapos sa mantika naman ay 5 peraso or 6 na peraso. Dati napakaluwag ko pagdating sa utang sa tindahan. Kung kahit hindi sa street namin nakatira basta pumunta at gustong umutang abay pinagbibigyan ko nga. Pero nung tumungtong ngayong 2025 kumarites hindi na talaga ako basta-basta nagpapautang tapos naglilimit na nga po ako sa kanila hanggang 200 pesos lang. Kasi nung mga nakaraang taon parang kahit umabot ng 1,000 abay go pa din. Pagbayad ng Shopee minsan abay binabayaran ko pa. Minsan kahit sapat yung puhunan natin pero yung pagpapalakad naman natin ay hindi tama ay talaga namang magsasarado or babagsak pa din. Ubusan tayo ng stock pero wala nang maipamili. Kaya unang-una nating gawin ay baguhin nga po yung ating sariling mindset. Maliban sa pagtitindahan, yun nga at natuto na nga akong gumawa ng paraan kumita sa social media. Di ganun kalaki yung kita dito sa Facebook pero bumabawi nga kami sa pag-affiliate dahil kumikita nga sa Facebook, sa Shopee, sa TikTok, pati sa YouTube. Di malaking halaga yun kumarites dahil hindi man tayo sikat. Ipon yun buwan-buwan abay malaking bagay din talaga. Hanggang sa nabayaran nga po namin nung 2025 lahat ng utang namin. Kung arawan, wala na akong lingguhan, buwanan. Kagandahan nga nun kumarites ay nakaipon na nga rin po ako. Yung binili ko na motor para kay Jowa. Yung pinakamalaki kong nabili nakatas nga po nung aming pagbablog. Halos nasa 8 months ko rin talaga pinag-ipunan kaya nabili namin siya ng cash. Dahil wala nga kaming binabayaran ng utang tapos sa baka kaunti na lang ng umuutang sa amin. Kaya naman lahat ng pera na meron ako ay nakakabili na nga ng stock sa tindahan. Nakakapag-stock na rin ng maramihan. Kung sa tindahan lang ako aasa at saka sa sahod ni Jowa abay baka hanggang ngayon may utang pa din kami na binabayarang arawan, buwanan, tsaka lingguhan. Nakapagod man ang dumiskarte pero yun nga po ay malaking bagay para makatulong sa aming pamilya. Sa ngayon kasi sa mahal ng bilihin hindi talaga pwede na isa lang yung source of income natin. Sabi ko nga sa inyo hindi nga tayo parehas-parehas. Yung iba may lakas ng loob mag-umpisa, yung iba naman nga po ay nahihiya pa din. Mali ito magagawa ko marites kung hindi rin naman sa tulong ni Lord kasi lahat naman ng ginagawa ko ay talagang pinagpipray ko iyan. Malala nga dati ko marites na halos hindi ako natutulog dahil madalas talaga akong nagla-live pero sa ngayon hindi na masyado. Tante nga po kahit papaano kumikita ako, kumikita si Jowa at may tindahan kami. Hirap din kasi na masyado tayong busy tapos wala na nga rin naman tayong time magsimba tuwing linggo. Dahil hindi lang naman nga po ang pera ang importante dito sa mundo. Iba pa rin talaga nakasama natin si Lord sa
sa paglago ng buhay natin. Para ka sa akin, kumarites, ay isa na talaga ito sa blessing na meron kami. Kahit hindi nga kami mayaman, abay hindi na nga rin naman kami nagugutom. Walang sakit ang pamilya at sama-sama nga kami. Kontento at meron nga kaming peace of mind. Hindi naman ibig sabihin nun eh, hindi na kami gagawa ng paraan para mag-improve pa yung pamumuhay namin. Syempre, kailangan pa rin natin kumilos araw-araw, dumiskarte at magdasal. Problema nga tayong hinaharap, abay hindi nga ibig sabihin nun ay katapusan na. Kailangan natin mag-pray at magtiwala kay Lord na darating din yung time na malalagpasan natin iyon. Paglipas ng panahon, hindi mo na mamalayan na wala na pala yung problema na dinadala mo nung nakaraan. Naging mas matapang ka, naging mas madiskarte at syempre dapat hindi mawala sa atin si Lord. Ako na nagsasabi sa inyo na iba yung pamumuhay na siya yung kasama natin. Magaan at hindi mabigat. Kahit may problema pa tayong haharapin, alam natin na malalagpasan nga natin iyon. Kaya wag natin walain yung relasyon natin kay Lord at patuloy pa rin tayo mag-pray. O hindi lang naman buhay mo yung kailangan mong ipag-pray dahil pwede rin natin ipag-pray yung mga parents natin, kapatid, mga kapitbahay. Dahil sa panahon ngayon ay talaga namang hindi maiwasan na maging balisa tayo. Nandito nga tayo sa mundo, kumarites, abay hindi rin talaga maiwasan na kailangan natin maka-encounter ng mga problema dahil tao pa rin tayo. Maiwasan na magkaroon tayo ng overthink or magkaroon tayo ng anxiety. Kapag na-experience ko yan, kumarites, ang madalas kong ginagawa ay magdasal talaga. Na rin sa dinagdag ko na gawaing araw-araw ay magbasa ng Bible. So ayun lang muna, kumarites, bukas ulit. Salamat sa panonood, follow for more, God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video. Hindi kayang tapusin ng pag-display ng isang araw.